Isa sa mga kinatatakutan kong nanilalang sa mundong ito, ay ang mga aswang. Sa mga hindi naniniwala, hindi ko kayo mapipilit na paniwalaan ito. Ang mahalaga ay makakuha kayo ng impormasyon at aral sa ibabahagi ko sa inyo. Hindi na ako magbabanggit ng mga totoong pangalan para na rin sa kanilang mga seguridad. Kilalanin niyo na lang ako. Bilang si Stephanie. Steffi na lang para mas maikli. 27 years old. Ang karanasan ko, ay nangyari noong ako ay 12 anyos pa lamang. Fiesta sa amin noon. Siyempre, sa mga piyesta sa probinsya, ay napakarami talagang tao. At siyempre, hindi mawawala ang handaan. Tumatagal ang piyesta ng higit sa 3 araw. Depende kung hanggang kailan mauubos ang pera, o ang panghanda ng mga tao. Ganyan noong time na iyon. Dahil bata pa ako ay hindi ko pa maunawaan ang ilang mga pamahiin na madalas sinasabi sa akin ni Lola noong nabubuhay pa siya. Tulad na lang ng, "Wag ako basta-basta makikikain sa mga kapitbahay na minsan ko lang nakausap o nakita." Dati-rati ay hindi ko rin maisip kung bakit at ano ba ang dahilan. Pero noong maranasan ko ito, ay doon ko lamang naintindihan ang lahat. Bakasyon noon. Isa ang bahay namin sa may pinakamalaking bahay. At pinakamaraming handa, hindi naman po sa pagmamayabang. Pero may kaya po ang pamilya namin sa Zamboanga. Kilala rin kami roon. Madalas kami ang takbuhan ng mga tao para umutang. Pero, kaya naman naming bumili ng maraming handa, ay hindi ko pa rin napigilan na makitikim ng handa mula sa iba. Nagsawa na kasi ako sa mga handa namin na paulit-ulit na lang kada piyesta. Isa pa, gusto ko noon na maranasan naman na nakikikain sa kapitbahay. Kahit pa may bilin sa amin si Lola na huwag kaming makikikain sa iba. Kasama ko ang aking kaibigan na si Lengleng. Di tulad ko, ay medyo hikahos sila sa buhay. Naging kaibigan ko siya dahil mabait at masipag siyang mag-aral. Madalas ay siya pa ang tumutulong sa akin noon sa assignment ko. Bale, sinasamahan ko si Leng na makikain sa iba't ibang bahay kahit hindi namin kilala. Pagkatapos naming kumain ay mag-take out siya para daw sa mga kapatid niya. Siyempre, binibigyan ko rin siya ng handa namin. Hindi naman pwedeng hindi dahil mag-best friend kami. Noong ikalawang araw ng piyesta, ay napadpad kami sa isang bahay na marami ding handa. Maraming tao sa loob, at ang ingay-ingay dahil may nagkakantahan. Sa bakuran ng bahay ay makikita mong nakalatag ang mga iba't ibang uri ng putahe. Natatakam kami ni Lengleng kaya lumapit kami. Pero bago kami makitikim doon, ay bigla kong naalala ang sinabi ni Lola, na mag-iingat daw ako sa pagtikim-tikim ng pagkain ng iba. Lalo na kung karne. Baka raw kasi, mga karne na ng tao ang kinakain ko. Tinanong ko si Lola kung paanong mangyayari na maghahanda ang isang tao ng karne ng kapwa niya tao. Ang sabi ni Lola, wala raw taong gagawa nun. Kundi, isang aswang lang may kakayahan nun. Ginagawa raw ng mga aswang yun. Para magparami ng lahi, may partikular na pagkain daw kasi silang hinahaluan ng parang geuma. Kapag nakakain ka raw nun, ay parang makokontrol nila ang utak mo. Hanggang sa ikaw na mismo, ang magdesisyon na maging aswang na rin. Kinilabutan ako dahil doon sa narinig ko. Kaya pinatigil ko muna si Lengleng. Alam kong gutom na siya. Pero gusto ko munang malaman mula sa kanya kung aware siya sa sinasabi ng lola ko. Kaso, wala siyang kaalam-alam sa ganoong bagay. Ang alam niya lang ay kumain ng kumain at mag-uwi ng pagkain sa mga kapatid niya. Dinukot ko po yung kalamansi na pinabaon sa akin ni Lola. Ipatak ko raw yun sa mga putahe na kakainin namin sa ibang bahay. Kapag daw bumaho bigla, karne ng tao raw yun. Hindi naniwala si Lengleng. Base sa itsura ng mukha niya, tinuloy pa rin namin ang paghingi ng handa ng kapitbahay. Pero ako, hindi ako nagpapigil sa balak ko. Pinatakan ko ng kalamansi yung ulam na binigay sa akin. Dinamay ko na rin yung kay Lengleng para sure na, sa kabutihang palad, wala namang nangyari kakaiba. Nanatiling mabango ang mga ulam. Nang makauwi ako ay muli kong tinanong si Lola, kung totoo bang may mga aswang sa probinsya namin. Ang sabi sa akin ni Lola,
Ay totoo daw na may aswang. Pero hindi na niya alam kung nasaan na ang mga yon. Noong panahon kasi nila, para din daw mga tao ang mga aswang. Nagagawa pa raw kasing makihalubilo ng mga aswang sa mga tao ng palihim. Mayroong isang pamilya daw ng mga aswang sa probinsya namin noon. Hindi naman daw nananakit. Kaso nang uubos daw ng mga alagang hayop na kinalulugi ng mga nagnenegosyo noon. Nagkaroon daw ng pagtugis sa mga aswang. At magmula noon, ay bigla raw naglaho ang mga iyon. Pero ngayon, naniniwala raw si Lola, na nagbalik na ang mga aswang. Dahil may isang pamilya raw sa probinsya namin, na may kaparehong apelido ng mga dating aswang. Ang pamilyang ito ay hindi gaanong nakikipag-usap sa ibang tao. Pero nung piyesta ay grabe sila kung mamigay ng ulam. Nang malaman ko kung sino-sino ang pinaghihinalaan ni Lola na aswang, ay umiiwas na ako sa bahay na iyon. Pero sadyang mapanghamon si Lengleng. Naikwento ko kasi sa kanya ang mga sinabi ni Lola. Sabi ni Lengleng hindi siya maniniwala hanggat hindi ko raw napapatunayan. Siyempre bata pa ako. Kaya ng pangatlong araw na ng piyesta, ay muli kong sinama si Leng. Tinanggap ko ang hamon niya na ipatak ang kalamansi sa mga ulam ng pamilyang aswang umano. Yung bahay ng pamilya na iyon, ay malapit na sa kalye. Ilang beses din naming nadadaanan iyon. At nakikita namin na marami ding tao na nagpupunta doon para kumain. Karamihan, mga construction worker. Kahit na bata pa ako noon, ay kinakabahan na ako sa gagawin ko. Pakiramdam ko, ikakapahamak ko yun. Pero, curious na rin kasi talaga ako. Gusto ko rin naman mapatunayan kung totoo ba ang kwento ni Lola o gawa-gawa lang yun. Nang makalapit na kami sa may bakuran ng nasabing pamilya, agad kaming tinawag ng matandang babae. Niyaya niya kaming pumasok sa loob kasama ng mga kumakaing tao. Pero sinabihan ko si Lengleng na huwag kaming papasok. Sinabi ko na kailangan lang naming mag-take out. Tapos sa ibang lugar namin papatakan ng kalamansi ang ulam. Pumayag naman yung babae sa gusto namin. Nagdahilan kasi si Lengleng na kailangan na ng kapatid niya ng pagkain kaya hindi siya pwedeng magtagal. Ipinagbalot kami ng ulam ng matandang babae at nagpasalamat. Kinabahan pa ako sa tingin ng babae. Kasi parang may kakaiba, parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya masabi-sabi. 3 plastic po ng ulam ang nadala namin at umalis na kami. Hindi ko alam kung anong ulam yun. Nagpunta kami ni Lengleng doon, sa may madalas naming pagtambayan. Kapag wala kaming ginagawa, sa may maliit na punong bayabas. Kinakabahan ako noon. Maging si Lengleng ay kinakabahan na rin. Kasi iniisip niya na kapag bumaho ang ulam, totoong ang aswang ang pamilyang iyon. At nakakatakot kung ganon. Pagbukas namin ng plastic, agad naming pinatakan ang dala naming kalamansi. Wala ano-ano, bigla pong nag-iba, ang amoy ng ulam. Sobrang baho. Nung una akala ko ay dahil lang yun sa pagkakulog. Kaya sinubukan pa namin yung isa pang ulam. Pinatakan namin ulit. At ganun pa rin, sobrang baho. Parang amoy patay na daga na matagal nang nabubulok. Natapon namin kaagad ni Lengleng yung ulam. Pati rin yung isang ulam na hindi pa namin napapatikan. Takot na takot po kaming umuwi ng mga bahay namin. Ilang araw kaming hindi muna nagkita ni Lengleng hanggang sa matapos ang piyeste sa amin. Ikinwento ko kay Lola ang nalaman namin at hindi na niya yun ikinagulat pa. Matagal na raw kasi niyang pinaghihinalaan yun mula nang unang beses pa lang na tumira sa probinsya namin ang pamilya na yun. Dahil doon ay pinagbawalan muna ako ni Lola. Sinabihan din niya sila Papa na wag akong palalabasin. Nalaman ko na pati pala sila Papa ay alam ang tungkol doon sa mga aswang. Kaya napapansin ko sa kwarto namin na may mga bawang sa bintana. Pangontra pala ang mga yon. Noon ko lang napagtanto ang lahat. Makalipas pa po ang ilang araw, pinuntahan ako ni Lengleng sa amin. Pinapasok naman siya nila Papa. Kasi alam nilang kalaro ko yun. Nung una ay nanood lang muna kami. Pero may kwento pala siya sa akin noon kaya hindi siya mapakali. Yung kalaro pala naming si Jimboy ay kasama sa pamilya na pinaghihinalaan naming aswang. Nakipaglaro daw kasi sa kanya yun noong nakaraang araw. Tinanong niya raw si Jimboy kung aswang ba sila at sumagot daw ng oo yun. Siyempre mga bata pa kami noon. Hindi ko agad mapapaniwalaan ang sinabi ni Jimboy.
Dahil alam naming makulit ang bata na yun. Napakalakas nun mga sir lalo na sa mga babae. Kaya hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Dahil sa dumadaming dahilan para maghinala pa ako, ay mas lalo akong natakot lumabas ng bahay noon. Basta, mas madalas nang si Lengleng ang nagpupunta sa amin. At madalas ay may dala siyang tsismis tungkol sa pamilya ni Jimboy. Isang gabi, ay galing kami sa simba nila Papa. Naglalakad kami pauwi kasi malapit lang naman ang simbahan sa amin. Madadaanan namin yung pamilyang aswang di umano. Malaki yung bahay nila. Malawak din talaga ang bakuran. Nakita namin doon yung matandang babae na nagwawalis at nakatingin sa akin ng diretsyo. Kinabahan ako noon at nagtago sa gilid ni Papa. Umiwas lang ng tingin yung matanda nang makipagtinginan din si Papa sa kanya. Hindi pa po natapos ang lahat doon. Kasi parang nakakaramdam na yung pamilyang aswang na may alam na ako sa tinatago nila. Lumipas pa ang ilang gabi, Lunes noon. Hindi ko alam kung ano na bang oras noon. Pero matutulog na po ang pamilya namin. Kasama ko sa kwarto sila Mama at Papa. Since ako lang ang nag-iisang anak, naramdaman po namin na may kumakalusko sa bubong namin. Tumayo kaagad si Papa at kinuha niya yung airgun niya, na hindi ko alam kung tatalab ba yun sa aswang. Ilang gabing ganun ang nararanasan namin. Wala namang buntis sa amin. Pero malakas ang hinala ko, na ako ang pakay ng mga yun. Dahil sa nalaman ko, namin ni Lengleng. Nag-alala tuloy ako para kay Lengleng. Dahil baka madamay siya sa ginawa kong pakikialam. Inamin ko na kasi kina Papa na may alam ako. Bago pa may mangyaring masama sa akin, ay agad na lumuwas kami ng Maynila ni Mama. Naiwan si Papa para bantayan si Lola. Kasama naman niya roon sila Tito. Dito na ako lumaki sa Maynila. Dahil nga sa banta sa buhay ko sa Zamboanga. Magmula rin nang umalis ako sa probinsya namin, ay hindi na nanggugulo ang mga aswang sa pamilya namin doon. Hindi ko alam kung anong pakiusap ang sinabi ni Papa sa mga yun, pero ang mahalaga ay walang nasasaktan sa amin. Balita ko kay kina Tito, na nandoon pa rin ang pamilyang aswang sa lugar ni Lola kahit wala na si Lola. Hindi pa rin daw umaalis ang pamilyang yun. Hanggang ngayon, mas lalo pa nga raw lumalaki ang pamilya nila. Masaya ang buhay ko ngayon dito sa Maynila. Kung ako lang ang masusunod, ay kukunin ko lahat ng angkan ko sa Zamboanga. Para makaiwas sa kapahamakan. Hindi ko makakalimutan ang karanasan na iyon. Natutunan kong huwag makialam sa mga bagay na hindi na dapat pakialaman, lalo pat hindi ka naman inaagrabyado. At hanggat kaya mo pang manahimik ay manahimik ka na lang. Dahil sa bawat desisyon na gagawin mo, ay maaaring mas marami pa pala ang maaapektuhan. Katulad na lang ng ginawa ko. Tungkol kay Lengleng, hindi naman daw siya ginalaw. Hindi ko alam kung bakit. Maswerte siya di tulad ko na kinailangan pang manirahan sa Maynila. Pero ganun pa man, nagpapasalamat na lang ako kasi hanggang ngayon ay nagkakausap pa kami ni Lengleng. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana naman ay mayroon kayong napulot na aral. Maraming salamat sa inyong lahat. At mag-iingat po tayong palagi.